Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay March 28. Ngayon po ang simula ng kampanya para po sa local positions mga kababayan. At dito po sa ating screen, makikita po natin ang campaign kick-off rally ni Vico Sotto na tumatakbong mayor po dyan po sa Pasig. Alright. At syempre, hindi mawawala dyan, etong si Bossing Vic Sotto, mga kababayan. Nandiyan po si Bossing Vic Sotto para ikampanya ang kanyang anak na si Mayor Vic Sotto. Pero bago natin pakinggan mga kababayan, ito, pag-usapan muna natin itong nangyayari po dyan sa ICC. And by the way, birthday po ni Tatay Digo ngayon Happy birthday po At bagamat birthday, marami pong mga hiling itong kampo ng mga Duterte na binutata mga kababayan ng ICC. Meron po sila mga request na hindi po napagbigyan. At siguro alam niyo yung itong mag-ina, si Hanilet Abansenya at si Kitty Duterte ay nagpunta po dyan sa The Hague, dyan po sa The Hague, dyan po sa the Netherlands. Sinubukan po nila nga dumalaw. Pero po sila ay hindi po pinapasok. Kasi ano naman suplada kasi. Sinupladahan kasi yung ilang mga mga reporters diyan po sa The Hague, diyan po sa the Netherlands. Si Maris Umali nga, tablado mga kababayan na GMA, pati yung ABS-CBN ay hindi po nila pinapansin. Pero yung mga nagpipicture-picture, pinapansin nila yung mga vloggers, mga Davao reporters, pag nagtanong, sagot agad sila. So, ginawang tameme, etong si Maris Umali, talagang mga kababayan, pati yung mga DDS, pati yung mga DDS na mga nandyan po, mga OFWs, ewan ko, parang bastos na rin Parang, ewan ko, ganun ata yun. Kapag ang iyong iniidolo ay bastos, parang nangyayari, sumusunod sa'yo, nagiging bastos ka na rin. Pero meron akong video na nakita na nagbibideo si Maris Umali. Tapos sabi ba naman nung OFW, hindi, yan si Maris Umali. Yan yung sinungaling. Oh, sa GMA. Ganun po yung ganun po yung sinabi. Rinig na rinig po doon siya nag-video. So, parang bastusan mga kababayan. Buti na lang si Maris Umali marunong tumanggap ng ganong klaseng mga salita. Dahil syempre, tinray naman sila sa ganyan. Pero kahit pa paano masakit po yun kay Maris Umali nang ginagawa lang naman niya ay nagko-cover ng balita. Ito naman ay nakakatulong rin sa kampo ng mga Duterte kasi kahit pa paano yung balita ay naikakalat dito sa Pilipinas kasi napakalaki po ng ng platform ng GMA. Pero wala Talagang bastos bastos itong ilan sa mga tagasunod ni Duterte. So, mga kababayan, hindi po sila pinapasok dyan po sa ICC. At meron pong request si Sara Duterte na magpasok po ng maleta at balikbayan box dyan po sa loob. Pero yan po ay binutata ng ICC. Ito, basahin ko lang tong report mga kababayan Alright? So, sabi rito, hindi pinayagan ng International Criminal Court ICC si Vice President Sara Duterte na ipasok ang 4 na maleta at isang balikbayan box para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, hindi natin alam kung ano laman yan. Siguro mga damit, mga pagkain, mga paboritong pagkain ni PRRD. Kasi balikbayan box at 4 na maleta. Yung maleta sigurado, mga damit. Saka yung kulambo. Alam niyo naman, ang paborito ni Duterte yung kulambo. So, yan po ay hindi po pinayagan ng ICC. Bago ito, hindi na rin pinayagan ng ICC na muling bumisita kay Duterte ang kanyang common law wife na si Hanilet Abansenya. Hindi na po pinayagan. Matatandang si Duterte ay nakakulong sa The Hague, Netherlands matapos maaresto sa Pilipinas kamakailan. Ngayon po ay pinagdiriwang ni Duterte ang kanyang 80th birthday. So yan mga kababayan. So ito sa totoo lang masakit ito kay Sara Duterte, sa mga Duterte. Kasi alam niyo, hindi sila sanay ng ganyan Hindi sila sanay na hindi nasusunod yung gusto nila. Dito kasi sa Pilipinas, sila ang boss. Sabi nga ni Robin Padilla,
dapat doon na lang tayo sa Pilipinas kasi sa Pilipinas tayo ang boss. Dito wala eh. Lahat ng request nila supalpal eh. Lahat ng request nila binubutatan ng ICC. So, masakit yung para sa kanila. Lalong-lalo na, hindi sila sanay sa ganyan. Dito kasi sa Pilipinas, sila ang batas, sila lagi nasusunod. So, ngayon, nararamdaman nila na sila ay baliwalain, na hindi sundin lahat ng kanilang request. So, ito ay malaking dagok sa mga Duterte. So, ayan mga kababayan, yung update natin sa ICC. Hindi ko alam kung marami ng tao kasi marami magpupuntahan dyan para nga po i-celebrate itong birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte. Tayo naman ang ating mensahe, sabi ni Claire Castro, ay kantahan na lang natin ang happy birthday si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, sa balik tayo mga kababayan. Kasi po ngayong araw na ito ay talaga namang busy po ang mga local government candidates, mga kababayan, mayor, vice mayor, congressmen, mga konsehal ng bayan, busy po sila. Kasi ngayon po ang araw ng kampanya. At ito, pakinggan natin si Bossing Vic Soto. At alam ko, nabanggit niya rito na si Vico Soto ang susunod na presidente ng Pilipinas. Alright, pakinggan natin si Bossing. Para ipakilala sa atin ang ating nag-iisang mayor ng lungsod ng Pasig. Kasama natin ngayon, live na live sa lungsod ng Pasig, ang nag-iisang Bossing Vic Soto! Kaya, Hi, fans! Hi, fans! Fans! Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Ako po gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga Pasigenyo. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sugpuin ang korupsyon. Yes! Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga, yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Ayan. Kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Bayan pala yan. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ng dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po, pakikilala ko na po.
Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? Eh, si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Yun, oh. Mayor Vico Soto. Yan. Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang po. Relax lang po kayo. Relax lang po, relax lang po. No! Hindi niya ginawa eh. Magandang umaga! Lungsod ng Pasig! Handa na ba kayo? Okay, so, yan lang po muna mga kababayan. Hanggang dyan lang tayo. Mamaya pag-usapan natin yung speech ni Mayor Vico Soto. Pinakita ko lang sa inyo itong pagkampanya sa kanya ng kanyang ama, si Damer Cads, Bossing Vic Soto. Ang matindi ron, mga kababayan, ang matindi ron. Nagbitaw si Bossing Vic Soto, mga kababayan, ang susunod na presidente ng Pilipinas, Mayor Vico Soto. Sa totoo lang, mga kababayan, kung ganito magiging presidente natin, sa tingin ko uunlad ang bansang Pilipinas. Wala pong bahid ng korupsyon at napakalinis po ng pamamalakad nila dyan sa Pasig na kinaiinggitan nga. Tama yung sinabi ni Bossing. Ang dami po naiinggit dyan sa Pasig. Eh paano ba naman? Ang ganda ng pagpapatakbo. Walang palakasan. Kapag kahit kaibigan pa nila, kapag gumawa ng katarantaduhan, tinatanggal. Dapat ganon. Kaya talaga namang sa tingin ko ay landslide po itong si Mayor Vico Soto dyan po sa lungsod ng Pasig. Wala pong katalo-talo. Tapos ayan ang abangan natin yung sinabi ni Bossing. Ang susunod na presidente ng Pilipinas. Sana dumating yung panahon na mailuklok siya bilang president. Marami nagsasabi, mga kababayan na si Mayor Vico Soto ang karapat-dapat maging Pangulo. Sana nga lang magtuloy-tuloy yung kanya magandang mga programa dyan sa Pasig. At bata pa kasi si Vico. Kaya darating ang panahon na sana magkatotoo yung sinabi ni Bossing Vic Soto na siya ay maging presidente ng Pilipinas. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.